guys. Ayos rin. Tatlong baba. Tanggal sabit. Kakapira na tayo ito. Ayan guys. Ngayong araw ay magkaka-sideline tayo. May nagpaayos sa atin ng truck kasi di nakarga yung battery nila. Kinalas-kalas na natin yung alternator. Dalawang balik na daw ito sa daet sa pagawaan. Tayo naman ang gagawa at mukhang bangungot na. Hindi pa rin gumagana. Ito yung original na nakakabit. Tapos pinalitan nila ng bagong IC regulator. Ibinalik na naman sa daet. Ito naman yung huling ikinabit nila. Pero nung pagbukas ko ay nagtatagas ang langis. Dumaloy dito, ayan sa battery, ay sa bearing niya may langis. Hindi ko sigurado kung nilinisan nila pagkabit or tumagas lang ulit kasi bago ang oil seal na nakakabit. Ito yung pinagpalitan. Tapos yun yung bago pero may langis pa rin ng pagbukas. Hindi ko sigurado kung nilinisan nila. Kung nilinisan nila ay tumagas pa rin. Pero bago natin naman buuin, lilinisan muna natin kasi malangis nga. Ang ipanglilinis natin ay gasolina kasi wala tayo sa pagawaan. Nagdayo lang tayo, sinerbisan natin yung pinapaayos nila na sasakyan. Ayan, ingat lang kayo kapag gasolina ang panglinis kasi baka kasunog-sunog ang yan yung mga trabaho. Ayan guys, sa pagtuktok ninyo ng alternator yung likod, dahan-dahan lang para hindi maputol ang carbon. Kaya ba napuputol yan? Pagkakalas? Ayan. Para di sumangat sa bearing. Unti-unting lumiskad. Pagkatanggal nyo, i-check yung commutator. Yung dalawang terminal, lagay ninyo yung tester sa continuity tester, ohmmeter. Yan, ang tagas niya ay sa may oil seal, may langis. Kalasin na natin. Shout out po sa mga nanonood. Itong Okay pa naman yung kapag tumagas ang langis sa oil seal, masasapin ang langis sa carbon brush saka sa slip ring. Hindi nadadaloy ang kuryente. Kailangan malinis lang yan palagi. Kasi masusunog ng kuryente yung langis. Yung dalawang tanso na parang sing-sing, slip ring ang tawag. Tapos pag nagkaroon na ng negative at saka filled, itong dalawang tanso at magkakaroon na ng magnet, yan mga yan, North Pole at South Pole. Tapos iikot ng iikot, mamagnet niya itong stator, yung paligid na yan, mamagnet niya. Yung kabila ay North Pole, yung katapat ay South Pole. Iikot ng mabilis, magkakaroon ng induction, magkakaroon na ng kuryente yung mga terminal. Ang magiging kuryente niya ay AC. Yung tatlong wire dyan ay neutral. Yun, neutral ang tatlong wire. Tapos i-rectify ng mga diode. 4 na negative, 4 na positive. Saka triodiode para sa indicator light. Tuloy nakaground na siya sa body. Makakabuo na siya ng pag-charge. Itong IC regulator naman, pag nag-overcharge, overvoltage, i-control niya. Pananatilihin lang niyang 24 volts
ang field para ang magnet ay katamtaman para rin sa output na eksaktong 28 volts. Ibig sabihin, pagkakalas lang ito napuputol. Oo. Pagka dito yan, pinersa mong bigla, nakasangat yan dito. Hindi dapat yugyugin mo para umahon siya dito ang pilit. Dandahan. Kaya Pag bilis mo ng bunot, mababalik. Kasi bago pa yun. Yung... sayang. Pero pwede pa no? Oh, ito kasi yung original nito, mayroon pa yan dyan na parang takip guide dyan ng pagbubukas. Padaus-usan. Ito, Wala na. pirated lang itong replacement lang ito. Ba, Hindi ba na ito? nila nilagyan. Ito na ito Kaya mo. paglabas na mapupunggal yun dyan. Hindi no? Marami ka nakapunta sa YouTube. Ano pa lang? 2 linggo pa lang ah. Kasi yung sabi mo manumanong may magnet. Ganun lang nangyayari sa loob. Layo muna natin pagkakamit lang. Yan yung yung tinipis niya may magnet. Pagka meron niyang ayos pa yan bago yung mga ganyan. Pag kumikisak? Oh. Pero hindi yung malakas doon. Tapos titis mo rin dito. Pag kumislap yan dyan, nakadikit siya sa body, sira na yun. Ayun magnet mo. Saan? Wala Malakas na. Oh. Hindi ayos pa yan. Ayos. Ito ayos. Hindi natin alam yung regulator. Kasi yan ang bibigay dito ng kuryente. Ang regulator. Yung mga magnet. Yung tinipis ninyo, dito yan ang magnet rin dyan. Pero mahina na siya masyado. Kasi ito yung ginagamit nyo. Bago natin linisan, test na muna natin at magkakagasolin niya. Pagka-spark kaya po yan tayo na. Ang gasolina, dapat hindi itong ginagamit kasi pag mumula ito ng sunog, maserdiyan natin yung hanap buhay ito. Yan magandang ano pa yan. Yung mga nabibili naman ng pandemya, sa electronic cleaner, yung carburetor cleaner, mas maganda. Matanggal lahat ng langis. Kapag, Bakit pag sa ganyan, gawa sa oil seal yan? pasukan siya. Baka dito rin ang galing yung langis na nakita natin. Kasi naipon siya dito ng pagandar niya. Nagmatik yung langis na naman dito sa dati. Kaya kailangan. Dapat nilinisan nila ng kasi pag napunta nga siya dito, patisira na naman. Opo, nilinisan muna natin ang gasolina para mawala ang mga langis-langis. Yung euro yun, mas matibay yan. Kaysa doon sa nakapalik natin ngayon. Kaya babalik muna natin yan. Kailangan yung grasa niya, kaunti lang. Kasi lalabas uli yung pagdinaman natin. Ay mayroon itong katabi na dinadaluyan ng kuryente. Kaya hindi naman dumaloy. Yung bearing ng gulong, damihan natin ang grasa. Hindi kaya lumiyab. Kaya ito, walang problema yan. Yung ano Pagkabit natin yan, tiyo. dito. Ito, makita mo naman yan dyan. Pag may may maitim dyan. 3 layer yan Kung may nakita ka dyan na isang layer na maitim, sunog yun. Pero yan ang itim na ito, natural gawa ng langis lang. Ibang yan. Makita mo pag inimas mo ganyan, may maiiba doon na maitim. Ito yung araw. Dinahan-dahan lang yung pera yan. Ito yung mas matibay kasi matagal na itong magagawa. Ito yung brand naman ng isa na hindi mabasa. Samantalang ito. Alin ang ano dyan? IBR 864. Brown lid. Itong brand ito. Alin nga kabit natin? Yung kakabit natin. Ito yung tanggal. Yung pangalawang ikinabit niya. Asyan yung natanggal ng Yung ano. naputol yung pinutol ko na ulit. Pwede pa yan? Malayo pa yan, hanggang dito pa yan sa... Pwede pa naman. Yan na kabit natin. Ang ubos niya yung ganyan. Kailangan malinis dito. Kasi dyan dadalo yung kuryente niya. Kung pagbalik ninyo yung sa pinang, sisira. Hindi dadalo yung kuryente kung mayroon dumi. Huwag dito rin siya mabadidikit.
Ito may insulator dito kasi positive ito. Hindi pa naman kuya sila, ano? Itesting, dito natitis ay. Ang IC, hindi mo alam yung output at input ng ano. Itong diode niya, ang pwedeng matest natin. Itong isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, walo yan. Meron din nakatagong apat pa. Kapag hindi pa siya dito nakakabit, matitis muna isa-isa. Ito. Isa, dalawa, 546, 56, iba-iba yan. Pero dapat pag binaliktad mo naman itong polarity, hindi dapat, ayan, reverse polarity, hindi gagana. Ito naman yun ang ano, gagana yan. Tapos so, Nagano lahat? isa-isa. Pagka yung nagana kabilaan, ito hindi nagana. Ibig sabihin, ayos yun kasi reverse forward yun. Pag nagana kabilaan, sira kung may matis ka doon na nagana kabilaan. Itong diode, kasi ito AC ang nalabas dito. I-rectify nitong diode. Kung baga sasalain niya, ito puro negative lang ang sasalain nitong ano, apat. Meron naman doon katago, positive naman yan. Puro positive naman ang sasagot sa salain nun. Para yun lang ang tumagos din sa ano, hindi na makatawid. Kasi pagka AC, hindi yung papasok din sa battery para mag-charge. Kailangan magkaroon ng negative at positive para makapasok siya din sa battery. Ang tawag nito ng Amerikano kasi generator. Siya. Ito, tinawag lang na alternator. Kasi yun ang pag start mo, ito nang mapalit. Pero kung nasa bahay naman, generator ang tawag. Nag-generate ng electricity. Ito rin naman, nag-generate rin ng electricity. Kaya lang, mauubos yung laman ng battery, kaya ito mag-alternate naman sa mga gamit mo sa sasakyan. Tatandaan nyo lagi, positive ito, hindi ito dyan pwede mo makadikit sa body. Kaya mayroong insulator. Minsan, ito ang ano, exciter. Ito ang magpapabuhay ng ano, kahit hindi mo i-revolusyon. Kaya iba baga kailangan mo pa i-revolusyon para mabuhay. Ang insulator niya. Check na ulit kung nakadikit siya sa ano, ito yung nakadikit sa body. Yan, hindi ko man nakikita lang sa dito. Ito. Itong ano, gagana na yan kasi nakakabit na doon sa wiring. Saka sa IC, kabila ang gumagana na. Pero ang palatandaan naman dyan, kung siya ay nakadikit dito ng direkta, maging 0-0 yan. Ganun. Pero kung mayroong reading, ayan, mas mataas. Load dyan. Hindi nagdaan sa mga pyesa. Ayan, nagdaan na. Capacitor yun ay nag-charge. Ngayon, hindi na nakakonect. Pag OL lang nakalagay, not connected yun. Ayan yung ano, nakalabas. Kapag ibinalik ninyo itong rotor, sisirain ang bearing yan, tatamaan, mapuputol. Kaya napuputol yan. Hindi nung paglabas naman yun naputol. Ito, pinalulubog. Napipirsa yan. May sarili ang butas katapat. Kaya abang mo na yun. Tapos, ganun pala yung mga idol. ilulubog mo itong building. Ilulubog mo yung carbon brush. Ayan, wala na. Naglubog na. Nalubog na po. Asawa niyan, itong katapat. Maiksi yung isa. Mahinawak-hawak. Manilamog-lamog. Paano niya ito bubunutin pag buo na? Maikas na yan sa loob para lumapat na sa kontak. O-ring. Nagkapanan niya mas mataas pa. Nahigpit pa yung pag pinakit. Ito naman ang trabaho. I-vacuum. Kapag nagdating dito yung langis, kasi kung wala namang langis, hindi rin siya makakapag-vacuum. At yung fibra dito, walang nagsisigo dun sa mga butas. Pagdating dito ng langis, umiikot dun. Tapos bababa ulit dito. Kasi mapupuno ito ng langis. Wala siyang pupuntahan. Bababa yun dito. Ito naman, nahihigop niya. Nahigop ito ng hangin. Papunta dito ang hangin. Yan. Hanggang maubos na niya yung hangin doon sa tangke. Hindi na ulit siya. Wala nang papasok na hangin sa makina. Kasi kung may butas yung hose o kaya yung tangke, o kaya yung mga linya ng preno, yung booster doon,
at hinigop nito, dire-diretsong ihigop, papasok dito ang hangin, sasama doon sa langis. Hindi nagpapangsyon. Pag nahigop na niya lahat yon, wala na, na-vacuum na niya yun. Tapos nagtapak ka ng preno, hati kayo, yung kalahati dito sa makina, yung kalahati sa paa mo, kaya malambot lang tapakan. Kaya matigas po. Pagka nasira yon, matigas. Nilalagyan naman. Pag pinahigop ng hangin, matigas, no? Oo. Kasi yun ang nagtutulong sa iyo. Ginawa ito para tulong kayo pag preno. O kaya sa clutch. Kasi di naman yung air brake. Yan namang malalaking sasakyan, air brake na. Kabaliktaran naman yun, hindi na nito kailangan. Patulak naman yung hangin. Oras na tumapak ka, tutulungan ka naman ng hangin pagtapak doon sa ano. Ilalagyan naman ng tangke, kung malaki yung tangke mo. Tapos nagpreno ka ng 5 beses, may preno pa rin na hindi naubos kasi nga malaki yung binakyum nito. Kung maliit ang tangke, 4 na beses kang magpreno, malamang magtitigas na ulit, paumpisa na ng pagtigas yung preno mo. At siyempre nagpipreno ka, nagbabagal naman ang ikot nito, lalong patigas ng patigas. Tinitesting din ito na kung ayos pa ang paghigop. Nadaan na naman ang kamay yun na titesting. Pag nalaman mo yung dati nung ayos pa siya, yung tamang higop. Yung higop, pagkatayman ko lang nito kaya higop pa. Ito yung 3 terminal niya. Iba't iba kasi ng design na. Mayroong nag-design, isa lang ang wire. May nag-design na 4, mayroong 3. Ito, pag tinitest yan ng test light, halimbawa ito yung test light, makuha kaya isa positive. Tapos ang isa dyan, kasi di mo alam kung alin yun dyan. Ang isa dyan, dapat malinaw. Ang isa dyan, malabo. Ang isa, wala. Pero yung wala dyan, yun yung ang pagkagawa nito, may sarili yan na isa laging buhay na linya. Positive. Kahit patay na ang susi, nakabuhay pa rin yun. Dun yun sa walang ilaw. Yung malabong ilaw, yun naman yung load niya. Yung pag binuhay mo susi, nabuhay rin yun. Ibig sabihin, dun mo isasaksak naman yun. Yung isa namang malinaw na ilaw, pag tinis mo, indicator light yun. Sa una, yung pag hindi pa ito naandar, naka-negative yan, kaya nailaw yung test light. Pagka nag-charge na siya, magiging positive na ulit yun, ay ito ay nakakonect sa positive, tapos i-connect mo ulit ay sa positive. Pero nung hindi pa siya naikot, negative pa yun. Pag nag-ikot na, magiging positive na, para mamatay yung ilaw. Yun naman ang tinginan mo na nag-charge na. Yung sinauna kasi, kahit walang ilaw yun, makikita mo naman doon sa amperahe na na-charge. Pero ito hindi mo pwedeng lagyan ng ampere gauge. Kasi yung ampere gauge ay 60 amperes lang yun. Ay ito ay nakarga ng 80 amperes. Susunog yun. At saka, kung ampere gauge, lagi mong titingnan yung ampere gauge. Kung nag-charge, di katulad ng ilaw, nananakbo ka ng sasakyan, biglang nag-ilaw yung battery. Ibig sabihin, hindi na nag-charge. Ay yung ampere gauge, nananakbo ka, hindi mo naman nagspansing tingnan. Palubat na pala ng palubat yung sasakyan mo. Tapos naghinto kayo sa paalanganin lugar, tapos pinatay mo makina. Hindi mo na mapa-start din dun. Kaya mas alwan yung indicator light. Bigla na lang siya yung magpapap up na hindi na nagcha-charge. Mga idol, lamok na kami dyan ng aso. Pasensya na po, tabi. Para malaman kung nagcha-charge ang battery, kailangan ikabit muna ninyo ang voltmeter sa negative at positive. Tapos basahin muna ninyo kung ilan ang reading para matandaan ninyo kung ilang volts ang battery. Tapos i-start ang makina. Dapat hindi lumampas sa 28 ang battery ang charging kasi masisira kung maglampas pa doon. 13.8 plus 13.8 approximately 28 volts kapag naka-revolution ang makina. Paki-like and subscribe naman dyan mga idol.